Natapos na ang palabas na Batang Kwapo at ngayon ay sisimulan na natin ang pagtalakay sa House of Lies. Para sa mga nais manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming Cinema Insight English channel at patuloy na suportahan kami. Maraming salamat. Naging balisa si March. Habang nauubos ang oras at nalalagay sa panganib ang buhay ng kanyang anak na si Jasmine. Sa kalagayang iyon, muli siyang nakipag-usap sa kanyang asawa na si Paulo. Sinamantala ni Paulo ang pagkakataon upang humingi ng kapatawaran at diretsang tinanong kung ano ang dapat niyang gawin upang mapatawad siya ni March. Alam ni March na si Ashley ay maaring maging donor, kaya't malinaw niyang sinabi. Kung tunay na nais ni Paulo ng pagkakataon, dapat niyang kumbinsihin si Thea na payagan si Ashley na masuri. Iyon lamang ang kondisyon, wala nang iba. Alam ni Paulo na hindi ito magiging madali, ngunit sinubukan niya. Nakipagkita siya kay Thea at nakiusap na payagan si Ashley na magpa-test. Ngunit nanindigan si Thea sa kanyang desisyon. Sinabi niyang hinding-hindi siya papayag na isugal ang buhay ni Ashley para mailigtas si Jasmine. Nabigo si Paulo, kaya't lumapit naman siya kay Edward. Sinabi niya, "Ito lang ang hiling ko. Kailangan na ni Jasmine ng donor. Kamag-anak mo rin siya." Ngunit ang puso ni Edward ay hindi puno ng habag, kundi ng galit. Minsan nang niloko at pinagsinungalingan siya ni Paulo. Mariin niyang idineklara, "Hinding-hindi ko ipapahamak ang buhay ng aking anak." Nabigla si Paulo. Sa huli, nasabi niya, "Edward, marahil nakalimutan mo. Ako ang tunay na ama ni Ashley." Sa mga salitang yon, lalo pang gumulo ang sitwasyon. Nagsimulang gumuho ang mga nakatagong katotohanan at lumang kasinungalingan. Lalong nagalit si Edward nang igiit ni Paulo na siya ang tunay na ama ni Ashley. Diretsahan niyang sinabi, "Kung tunay kang ama, bakit kailanman hindi ka kinilala ni Ashley? Ikaw ang naging iresponsable at ipinasa mo sa akin ang responsibilidad. Kaya ngayon, wala kang karapatang akusahan ako. Marahil, ito ang iyong karma na itakwil ng sarili mong anak." Nagngit-ngit si Paulo sa mga salita ni Edward at muling sumiklab ang marahas na away ng magkapatid. Dumating si Regina at pinigil sila. Sinabi niya, "Hindi ito ang oras para mag-away. Nasa panganib ang buhay ni Jasmine, kailangan nating magtulungan." Gayunpaman, umalis si Paulo na mabigat ang loob sapagkat hindi siya sinuportahan ni Edward. Samantala, inalo ni March ang kanyang may sakit na anak na si Jasmine. Basag na basag si Jasmine, puno ng awa sa sarili at pagkakasala sa kanyang mga magulang. Sinabi niya, "Inay, marahil mas mabuti kung mawala na lang ako. Wala nang saysay ang lahat ng inyong pagsisikap sapagkat wala namang donor para sa akin." Ngunit mariing tumugon si March, "Hindi ka maaring sumuko. Hindi kami sumusuko sa iyo." Umaasa siyang makumbinsi si Thea na payagan si Ashley na masuri. Kung magkatugma sila, muling sisibol ang pag-asa para kay Jasmine. Ngunit nakakagulat, mismong si Jasmine ang tumanggi sa tulong ni Ashley. Sinabi niya, "Kung si Ashley ang magkatugma sa akin, hindi ko matatanggap. Ayaw kong iligtas ako ng aking kapatid sa ama." Nananatili ang kanyang hinanakit sapagkat basag ang kanilang relasyon. Sinubukan siyang ipaliwanag ni March. Hindi ito ang oras para sa pagiging makasarili. Kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mo, isipin mo man lang, gaano kasakit para sa isang ina ang mawalan ng anak. Naging malinaw sa pag-uusap na ang pamilya ay hindi lamang banta ng karamdaman, kundi ng malalalim na sigalot at mga nakatagong katotohanan na naglalagay sa kanilang buhay sa panganib. Habang lalong lumalala ang kalagayan ni Jasmine, napilitan si Paulo na humingi ng tulong sa kanyang ama na si Greg. Alam niyang kung walang gagawin, mawawala hindi lamang ang kanyang anak, kundi pati si March. Kaya't si Greg mismo ang nakipag-usap kay Thea at sinubukang kumbinsihin siya sa pamamagitan ng puwersa. Malinaw ang sinabi ni Greg, kung hindi makikipagtulungan si Thea, mawawala ang mana nina Edward at Ashley.
Sa una, tumanggi si Thea, ngunit sa loob niya ay may takot at lihim. Tinanong siya ni Greg kung bakit siya matigas. Pinaghihinalaang may tinatago siyang mabigat na katotohanan. Sa huli, pumayag si Thea, ngunit sa kanyang isipan ay may mas malalim na plano. Palihim siyang nakipagkita sa mga doktor at iniutos na anuman ang resulta ng pagsusuri, dapat nilang ideklara na hindi magkatugma sina Ashley at Jasmine. Sapagkat kung matuklasan ni Greg na hindi tunay na anak ng Torre Campos si Ashley, mawawala ang karapatan ng kanyang anak sa mana. Tinanggap ng mga doktor ang kanyang utos kapalit ng salapi at inakala ni Thea na ligtas ang kanyang lihim. Sa ngayon, ngunit hindi pa yun ang wakas. Mas malalim pa ang lihim ni Thea at bawat hakbang niya ay nagtatago ng nakakatakot na katotohanan. Samantala, humarap si Regina sa bagong problema. Nang muling makatagpo ang kanyang ama, natuklasan niyang si Aldrin, ang lalaking minsan niyang itinakwil, ay muling bumalik sa kanyang buhay. Si Aldrin ang tunay niyang minahal, ngunit iniwan niya kapalit ng yaman ni Greg. Ang desisyong iyon ay nagdala ng walang katapusang dalamhati at sumpa, sapagkat hindi siya kailanman iginalang ni Greg. At ang mga bisyo nito sa ibang babae ay nagdulot ng sakit kay Regina sa buong buhay niya. Ngayon, sa loob ng pamilya, bawat isa ay may dalang lihim, panlilinlang at pagtataksil. Bawat lihim ay naghihintay na mabunyag, handang baligtarin ang kanilang buhay ng tuluyan. Sa wakas, pumayag si Ashley na masuri upang makahanap ng donor para kay Jasmine. Nakumbinsin niya sina Thea at Edward na kung sila Paulo at March ang nasa parehong sitwasyon, tiyak na papayag sila. Ngunit hindi nakatagpo ng simpatiya si Thea kay Greg, kaya't si Greg mismo ang nagsabi na wala nang dapat ipagpaliban, dapat masuri si Ashley. Sa ilalim ng matinding presyon, pumayag si Thea at hinayaan na kunin ang dugo ni Ashley. Samantala, lubhang nabalisa si Jasmine. Nakaramdam siya ng awa sa sarili na para bang lahat ay naawa lamang sa kanya. Ipinaliwanag ni March na kailangan niyang lumaban, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa pamilya. Kinabukasan, natapos ang pagsusuri. Puno ng pasasalamat sina Paulo at March sapagkat sa wakas, pumayag si Ashley. Maging si March ay lumapit kay Thea upang magpasalamat sa kabila ng kanilang sigalot. Ngunit malinaw ang sinabi ni Thea, hindi niya ito ginawa para kay Jasmine, kundi dahil sa utos ni Greg. Kung hindi masusuri si Ashley, mawawala ang kanyang mana. Nang dumating ang resulta, lahat ay nabigla. Magkatugma sina Ashley at Jasmine. Labis ang tuwa ni March, natupad ang kanyang mga panalangin. Agad na sinimulan ang operasyon ni Jasmine. Sa una, tila matagumpay, ngunit sa huli ay hindi kinaya ng katawan ni Jasmine ang bigat ng transplant. Naging matagumpay ang operasyon, ngunit hindi na iligtas ang buhay ni Jasmine. Sa huli, sa kabila ng lahat ng pagsisikap, pag-asa at sakripisyo, lahat ay nauwi sa kawalan. Muling gumuho ang pamilya at ang natira na lamang sa kanilang buhay ay anino ng dalamhati at kawalang katiyakan. Nagngit-ngit si Edward nang matuklasan niyang sina Thea at Ashley ay gumawa ng desisyon nang hindi siya nasabihan. Pumunta siya sa ospital upang bisitahin si Jasmine, ngunit ipinaalam ni March na si Ashley ay sumailalim na sa pagsusuri. Isang bagay na hindi rin alam ni March dahil sa lihim na plano ni Thea at Ashley. Nabigla si Edward at agad na hinarap si Thea. Mariing tinanong kung bakit siya kumilos nang walang pahintulot, lalo na't palagi niyang tinututulan ng paglalagay sa panganib ng buhay ni Ashley. Nagpasalamat si March sa pagsang-ayon ni Thea, ngunit nilinaw ni Thea na iyon ay pagsusuri lamang at wala pang katiyakan kung magkatugma sina Ashley at Jasmine. Lalong tumindi ang pagtatalo ni Edward at Thea, halos mauwi sa karahasan. Sa sandaling iyon, lumapit si Ashley at mariing idineklara na handa siyang tumulong kay Jasmine ng kusa. Ipinaliwanag niya na kung sila ang magkabaligtad ng sitwasyon,
Tiyak na gagawin din ni Jasmine ang pareho para sa kanya. Nang marinig ito, kumalma si Edward at humingi ng paumanhin kay Ashley sa kanyang galit. Ngunit nang malaman ni Thea na tunay ngang nganekon ngang magkatugma sina Ashley at Jasmine, lalo siyang naguluhan. Nagpasya siyang ilayo si Ashley upang pag-isipan kung talagang papayagan niya ang operasyon. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, hindi niya napansin ang paparating na mabilis na sasakyan. Sa isang iglap, nagkaroon ng banggaan. Nawala ng malay si Thea at nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang si Ashley ay nakahandusay sa kalsada, duguan, at halos wala ng buhay. Ang aksidenteng ito ay nagdala ng panibagong trahedya sa kanilang buhay. Tuluyang winasak ang marupok na balanse ng ugnayan ng pamilya at mga nakatagong lihim. Agad na tumawag si Thea kay Edward, sinabing sila ay naaksidente. Mabilis na lumabas si Edward at sinabi kay Paulo na kailangan niya ng tulong, sapagkat kritikal ang kalagayan ni Ashley. Ang mga salitang minsan nang binanggit ni Edward tungkol sa karma ay tila bumalik sa kanya. Ang sumpang kanyang ipinataw kay Jasmine ay ngayoy tumama sa sariling anak. Dinala si Ashley sa ICU, ngunit iniulat ng mga doktor na napakakritikal ng kanyang kondisyon. Halos wala ng pag-asa na siya'y makaligtas. Wasak ang puso ni Edward at halos mawala ng pag-asa si Thea. Labis ang kanyang dalamhati at ibinunton niya ang sisi kina March at Paulo, sapagkat sa kanilang pagpupumilit ay pumayag si Ashley na masuri. Ngunit mariing tinutulan ni March, sinabing kusang pumayag si Thea, kaya't hindi makatarungang ipasa ang sisi sa kanila. Muli na namang sumiklab ang mga akusasyon sa magkabilang panig. Sa sandaling iyon, muling nagkamalay si Ashley. Sa mahina niyang tinig, sinabi niya kina Edward at Thea na kung hindi siya makaliligtas, nais niyang i-donate ang kanyang bone marrow kay Jasmine. Iyon ang kanyang huling kahilingan. Wasak ang puso ni Edward, ngunit iginalang niya ang hiling ng kanyang anak. Sa kanyang huling sandali, bumitaw si Ashley sa huling hininga. Tuluyang gumuho ang puso ni Edward, ngunit tinupad niya ang huling kahilingan ng anak, na i-donate ang bone marrow ni Ashley kay Jasmine. Puno ng pasasalamat sina March at Paulo, sapagkat sa gitna ng trahedya, nagawa ni Edward ang tamang desisyon. Ngunit ang pangyayaring ito ay nagdala ng mas malalim na dalamhati sa pamilya. Isang sakripisyong nagbigay ng bagong pag-asa, kapalit ng isang buhay na hindi na maibabalik. Mariing idineklara ni Edward na ang desisyong ito ay hindi kanya, kundi huling kahilingan ng kanyang anak na si Ashley. Bago siya pumanaw, hiniling ni Ashley na i-donate ang kanyang bone marrow kay Jasmine. Para kay Edward, iyon ang huling alaala ng kanyang anak, isang bagay na hindi niya kailanman pagtataksilan. Ano man ang presyur o panghihikayat ni Greg, hindi natinag si Edward. Malinaw niyang sinabi na hinding-hindi niya papayagang gamitin ang katawan ng kanyang anak para sa iba. Samantala, inamin ni Ashley ang tungkol kay Jobert. Ibinunyag niyang ang kanyang ina ang nagtulak sa kanya patungo rito. Nang marinig ang katotohanan ito, agad na tumawag ng abogado sina Greg at Regina. Pagdating nina Edward at Thea sa mansion ni Greg, nabigla silang makita ang abogado. Ibinunyag ni Greg na kung hindi papayagan ni Edward na maging donor si Ashley, maaaring makulong si Thea dahil sa insidente kay Jobert. Ngunit kung papayag siya, ibibigay ni Greg ang 120 milyon. Nabigla si Thea sa napakalaking alok, ngunit kalmado ang tugon ni Edward. Sinabi niyang hindi nila kailangan at walang silbi sa kanila ang pera ng kanyang ama. Idinagdag pa niya na hinding-hindi niya isasakripisyo si Ashley para sa anak ng iba. Ano man ang banta o tukso ni Greg, nanatiling matatag si Edward sa kanyang desisyon. Sa huli, umuwi sina Edward, Thea at Ashley. Galit na galit si Greg at tinanggal ang pangalan ni Edward sa kanyang testamento. Lubhang nabigla si Regina sa desisyong ito. Lalong lumalim ang sigalot ng pamilya at bawat desisyon ay lalong nagbabasag sa kanilang relasyon. Tinanong ni Regina
kung bakit nais ni Greg na alisin ang sariling anak sa mana. Hiniling niyang malaman ang matibay na dahilan. Ngunit tila kahina-hinala ang paliwanag ni Greg para sa kanya. Naisip ni Regina na baka ginawa lamang ito ni Greg upang takutin si Edward. Pagkatapos, ibinunyag ni Greg ang isa pang katotohanan. Hindi tunay na anak si Edward. Matagal nang nagkaroon ng baby swap. Nabigla si Regina, hindi makapaniwala sa mga salita ni Greg. Samantala, nagpa siya si Thea na tanggapin ang napakalaking alok ni Greg. Mabilis niyang dinala si Ashley sa ospital. Galit na galit si Edward, hinarang ang kanilang sasakyan at mariing sinabi na hindi maaaring itapon ni Thea ang kanilang anak sa panganib. Bata pa si Ashley at hindi tiyak ang magiging resulta ng operasyon. Ngunit determinado si Thea na makuha ang pera. Umalis siya at sinabi kay Ashley na kung makukuha nila ang pera, maaari silang magsimula ng bagong buhay nang wala si Edward. Ngunit ang kanyang pagmamadali ay nagdala ng kapahamakan. Nabangga ang kanilang sasakyan sa isa pang mabilis na tumatakbo. Muli na namang bumulusok ang pamilya sa krisis, kasakiman, lihim at pagtataksil na naghatid ng panibagong trahedya sa kanilang buhay. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.